So for tonight, our topic is all about, or entitled, When the Ship Sinks. Ezekiel chapter 27. Please live comment, when the ship sinks. When the ship sinks. Please get ready po yung mga ballpen, notebook at Bible natin for our devotion. Yan, when the ship sinks. Ang mundo po natin, no, maraming mga kayamanan. At ang mga kayamanan po ay naglalaho. But God's kingdom lasts forever. In 1912, alam natin to. In 1912, the Titanic was called the unsinkable ship. Hindi nila kailanman naisip na ang isang malaking barko at ang sikat na Titanic, it was the largest and the most luxurious ship of its time. People believed nothing could bring it down. Ito ang paniniwala ng mga tao. Hindi lulubog ang Titanic. But on its first voyage, it struck an iceberg and sank, taking more than 1,500 lives. And this tragedy shocked the whole world and proved that human confidence can sink in an instant. Ang mga akala natin hindi kayang mabigo, ang mga akala natin na hindi kayang lumubog, hindi kayang masira, ito ay paniniwala natin. Pero iba ang pagtingin ng Diyos. In Ezekiel chapter 27, it tells a similar story about the Titanic. Kanina umaga ito rin, halos ito rin yung topic natin, the city of Tyre. Like a majestic ship was filled with wealth, trade, and power. Ito po ang city ng Tyre. Punong-puno ng karangyaan, kayamanan, magandang kalakal, kapangyarihan. But God warned their pride, and riches would not save them when His judgment came. And this is a reminder for all of us that no matter how wealthy we are, or no matter how strong we seem, everything built apart from God will eventually sink. Uulitin ko po iyon. No matter how strong or wealthy we seem, everything built apart from God will eventually sink. Ang mga bagay na itinayo mo apart from God, eventually, it will sink. Ang background po ng Ezekiel 27, ang Tyre was a powerful city, port city known for its wealth and global trade. They were like, parang kung sa panahon natin ngayon, ang city of Tyre ay parang New York or Dubai of the ancient world. A center of business, culture, and influence. And in this chapter, Ezekiel describes Tyre as a beautiful ship loaded with treasures. Sabi dito sa Ezekiel 27 verse 4, your domain was on the high seas. Your builders brought your beauty to perfection. But just like a storm destroys a ship, God's judgment would come and Tyre would sink beneath the waves. Yung akala natin na untouchable, yung akala natin na unsinkable, kapag dumating ang judgment ng Lord, lulubog po tayo. Kung hindi tayo magsisisi at manunumbalik sa Panginoon. Do not think of yourself na you are very powerful, you are strong, you are wealthy, dahil ang lahat ng iyan ay naglalaho. So 3 life lessons from Ezekiel chapter 27. Number 1,
Wealth can build confidence, but not security. Wealth can build confidence, not security. Usong-uso at sikat na sikat ngayon ang mga flood control programs. Mga tao, politiko, opisyal ng gobyerno na kumamal ng bilyong-bilyong pera mula sa kaban ng bayan. Siguro nung time na yon na they have money, siguro talagang if they are very confident, gastos dito, gastos doon. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yun eh. Diba? Yung pera na meron sila. Yeah, and it could build their confidence. Kasi marami kang pera eh. Kapag marami kang pera, parang astig ka eh. Diba? So wealth can build confidence, but not security. And Tyre's riches made them proud and self-reliant. Yeah, travel doon, naka-private plane. Ganito eh, kapag iniisip mo na you are very wealthy and powerful, sometimes nagiging proud tayo sa ating sarili and self-reliant. Tingnan niyo yung mga first world country. Ang mga first world countries po, ang hirap pag-share ng Word of God. Bakit? Ang hirap pag-share ng Gospel. Kasi lahat ng bagay meron na sila. Sagot ng gobyerno, pampa-hospital nila, meron silang natatanggap na benefit from the government, cash assistance. Wala na silang hihingin pa. So they are self-reliant. And many of us, nowadays, we thought that money and alliances made us untouchable. Ezekiel 28 verse 5. Connected po ito sa Ezekiel 27. Sabi dito, by your wealth, you became filled with pride. May mga kilala ba kayo na dati kasundo nyo, okay naman, pero nung umasenso at umunlad, parang hindi na kayo kilala? Meron pa kayong kilalang ganon? Na parang nung nagkaroon lang na umangat-angat sa buhay, parang parang nag-iba. Meron ba? Sabi ni Ana, yes, meron po. Kala mo kung sino na, di ba? Sabi nga nila, hindi na ma-reach. Walang iba kundi ang pamilya Mas. Marami. God bless Dominic Brandes. Hi, Ate Cheat. Grabe, may entrance spotlight ang mga subscribers. So people today trust in bank accounts, businesses, or position for security. But I will remind all of us, wealth is temporary. It can vanish overnight. Sometimes nagkakaroon ng economic collapse, ng disaster, or ng sudden loss. At yung pera na iniingat-ingatan natin, yung wealth na pinaka-iniingat-ingatan natin, pwedeng mawala overnight. Like the Titanic, fire looked unstoppable, but one iceberg of God's judgment was enough to sink them. Listen to this, brothers and sisters. Money can buy comfort. Money can buy comfort, but it cannot buy eternal security. Money can buy comfort, but it cannot buy eternal security. Sabi nga nila, pwede kang bumili ng pinakamasarap na tulugan, pinakamalambot na kama, pinakamalambot na unan, at pinakamasarap na kumot. Pero hindi mo mabibili ang masarap na pagtulog. Kasi kahit nandyan ka sa mamahalin mong higaan, pero kung wala ka namang kapayapaan at puno ka ng takot, hindi mo rin ma-enjoy yung pagtulog mo.
And it happens. Ano yung sabi niya? To have someone like this in my life, I want to experience this kind of love with, ano daw? Yeah, tama. Ano yung sinasabi ni Nicole? Nicole Juco? Kahit naka-aircon pa. Kahit naka-aircon pa. Nag-spam message naman ata to, Pastor. So yeah, yet mabibili ang masarap na pagtulog. Kahit kumain ka sa pinakamamahaling restaurant at umorder ka ng pinakamamahaling dish nila, hindi mo mabibili ang masarap na panglasa. Only God can give that to us, no? Yung masarap na pagtulog, yung masarap na pagkain, ano man tawag doon? Parang taste buds. Diba? Hindi mo ma-enjoy yun kung wala ka namang panlasa. Tanging ang Panginoon lang. So I am praying for all of you. I am praying. Matagpuan niyo po yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. And this kind of peace is free of charge. Wala kang kailangan bayaran. Hindi mo kailangan magpunta sa mga hotel. Hindi mo kailangan magpunta sa mga 5-star hotel para magkaroon ng ganitong klaseng kapayapaan. We can lean unto God. Seek His will. Pray and ask, Lord, I want peace. Gusto ko po ng kapayapaan. Only God can do that. Only God can give that peace that passeth all understanding. Kapayapaan na hindi mo alam kung saan nagmumula. I receive. Amen. Just declare that, Lord, I receive that kind of peace. In Jesus' name. Nawa po maging masarap ang pagtulog natin mamayang gabi. I just pray sa lahat ng mga tao na nanonood ngayon, punong-puno ng takot ang inyong isipan. Maaring nakatanggap kayo ng bad news today. Maaring nakatanggap kayo ng hindi magandang balita. At ito ang nagdudulot upang ikaw ay mag-alala at matakot. Nagkukos ng anxiety and depression. I pray in the name of Jesus. Let God calm your mind. This very moment, in Jesus' name, I command you, spirit of anxiety and depression, to get out of our body, to get out sa aming mga isipan, and go back to hell where you belong, in Jesus' name. And we receive that kind of peace that comes from the Lord. Shalom. Shalom. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Itong kapayapaan na hindi kayang mabili. Kapayapaang tanging sa iyo lamang nagmumula. Padaluyin mo sa bawat isa. Kapayapaan sa lahat ng mga nag-iisip, sa kanilang mga sakit at karamdaman. Kapayapaan sa lahat ng mga nape-pressure at kinakabahan sa kanilang board exam. Kapayapaan ang dumaloy sa lahat ng mga tao na dumaranas ng financial problem. Kapayapaan sa mga taong hindi makatulog because of insomnia, because of stress, overthinking. In Jesus' name. Kapayapaan ang dumaloy sa lahat ng mga taong nangangailangan. Sa mga taong napapagod, Panginoon. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. In Jesus' name. Amen. Let us listen to this song. Isang napakagandang awit. Before we continue, cast all your burdens to Him. Cast all your burdens to Him. Nawa po ang awitin pong ito ay mag-minister sa bawat isa. Just give your all to Him. Hallelujah.
reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Lumapit po tayo sa Diyos at bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, Title of this song is Lift Up Your Hands. Lift up your hands. just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Lumapit lamang po tayo sa ating Panginoon. Ito po ay paanyaya ng Diyos. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Cast all your burdens to Him because He cares for you. Welcome na welcome po ang lahat na may mga pinagdadaanan sa live po natin. Isuko po natin sa Diyos ang lahat-lahat. Maniwala na merong kayang gawin ng Panginoon sapagkat Siya ang makapangyarihan sa lahat. Then He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Let us lift up our worship to God. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come
I am praying for all of you, lahat ng mga tao ngayon na hindi mo na alam kung saan ka lalapit. Maaaring punong-puno ka talaga ng kabigatan sa gabing ito. Lord, nakikita mo po ang aming mga buhay. Wala po kaming maitatago sa iyo. Lahat ng mga umiiyak po ngayong gabing ito dahil sa sobrang kabigatan, alam ko po na nararamdaman mo po sila. Wala na po kaming ibang malalapitan kundi ikaw na lang, O Diyos. At naniniwala po kami na lahat ng lumalapit sa iyo hindi mo po tinataboy. Nandito po kami, Panginoon. Anumang sitwasyon ng aming mga puso, maaaring kami yung prodigal son na lumayo sa iyo, tumalikod sa iyo. But Lord, just like the story, gusto po naming bumalik. At alam po namin na ikaw ay tatakbo, papalapit sa amin. Yayapusin mo po kami ng iyong pagmamahal. At muli mo po kaming tatanggapin. Sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga karumihan at kasalanan, nandiyan po ang iyong sukdulang biyaya, Panginoon. At nararamdaman po namin, nalulunod po kami ng iyong pagmamahal. Salamat po sa live platform po na ito, God. Dahil ginagamit mo po ito upang maraming tao ang manumbalik po sa inyo. We will rest in your presence, Lord. Salamat dahil tinanggal mo na lahat ng mga alalahanin. Salamat, tinanggal mo na ang takot. Tinanggal mo na, Panginoon, ang lahat ng kabigatan sa oras na ito. Sinusuko po namin sa iyo ang lahat-lahat. No more fear. No more worries, Lord. Ito po kami. Narito po yung tunay na kami. Walang maskara, without pretension, Lord. It's okay to cry. Hindi po kahinaan ng pag-iyak. Nauunawaan ka ng Diyos. Salamat, Lord, sa gabing ito. Sa patuloy mong paghipo sa puso ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Number 2. Ang hirap magsimula. Ang hirap pala magpatuloy, no? Parang pagramdam na ramdam mo yung presensya ng Diyos. Iba. Number 2. Live comment, please. Alam ko na, alam mo yun, nararamdaman ko kayo eh. Nararamdaman ko kayo. At nararamdaman tayo ng Diyos. Number 2, God bless Miss Ikay. Yeah, we are praying for the healing of your son. In Jesus' name. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Number 2, when the ship sinks, the world will mourn. When the ship sinks, the world will mourn. God bless you, Sky. Amen. Sa lahat ng mga nandito, nasa tamang live po kayo. Nasa tamang live stream po kayo. Tinawag kayo ng Diyos upang mapakinggan nyo ang kanyang salita. At sa lahat ng mga bago dito, please follow me on FB and please mag-message kayo sa akin that you want to join our community. Marami na pong himalang ginawa ang Diyos. Please join our community. Gwen, hindi mo kaya pero kaya ng Diyos magbago, nabaguhin ka. Join our community. Chat nyo lang po ako para ma-add po kayo sa group chat. So, when the ship sinks, the world will mourn.
When Tyre fell, the surrounding nations who traded with them wept and mourned. This shows how interconnected the world is. When one nation, one company, or one leader falls, others feels the effect. Nararamdaman po ng iba yan. And they will, dito po, ang Tyre ay ano po sila eh, nag-fall po sila eh. And all the people na nakikipag-trade sa kanila, they wept and mourned. The world often mourns the loss of wealth, but God calls us to mourn over sin. Kamusta po ba tayo kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan? Uncle Jolly! Diane, Uncle Jolly nasa hospital ngayon. Yeah, we are praying for Uncle Jolly in Jesus' name. 50-50, Lord. Whatever your will is, whatever your plan for him is, Lord, nakasurrender po kami sa inyo. At kung kalooban mo, alam po namin na kalooban mo, Panginoon, na gumaling po siya. We are praying for a miracle, Lord. Samahan mo po siya, O God, in Jesus' name. Amen. God bless Mrs. Briones. God bless po. In Jesus' name. Galang. Yeah, pwede po kayo mag-add. Yeah, punta lang po kayo dito sa FB account, Harold Nicolas Cruz, then chat niyo po ako, follow niyo po and chat niyo po ako if you want to join our community, our group chat. Kamusta po tayo kapag nakagawa tayo ng pagkakamali? Do we mourn over our sin? Sana magkaroon po tayo ng puso na nasasaktan tayo kapag nagkakasala tayo. We are Christians. Alam natin na ko-convict tayo kapag nakagawa tayo ng mga kasalanan. Ayan, ako pastor, nanginginig sa iyak pag nagkakamali. Yeah, may guilty feeling. Alam niyo, ang nakakatakot, kapag wala nang talab sa'yo, at hindi ka na natatakot kapag gumagawa ka ng pagkakamali. Ang nakakatakot kapag wala ng conviction. Hindi mo namamalayan, unti-unti ka na lumulubog sa kasalanan. At magugulat ka na lang. Napakalayo mo na sa Diyos. And the world will mourn. Ako po, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. Marami na ako nakita. Nagsimula sila ng tama. Nagsimulang maglingkod ng tama. Very on fire. They are serving God. Pero nahulog po sa kasalanan. May mga tao na nahulog sa kasalanan na akong kilala, na nakabalik sila. Pero may iba na dahil sa kasalanan, huminto na ng tuluyan. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, if you are that one person na lumayo sa Diyos dahil nahiya ka, dahil parang grabe yung ginawa mo, at parang pakiramdam mo wala nang tatanggap sa'yo, if you are that one person, God wants you to return to Him. Wala kang dapat ikahiya. Aminin mo sa Diyos. Aminin mo sa Diyos. Tanggapin mo, nangyari na yan. Pero hindi ka mabubuhay na nakakulong sa nakaraan. Okay, Rika, I'll check later. Sa lahat ng mga nag-chat po sa akin,
I'll check later. Magme-message po ako sa inyo right after the live. And you know what? Good news. Kasi maraming nanonood sa live na to na dating umaattend na nawala, pero dahil sa live na to, nanumbalik ulit. And I thank God, may man nagsabi sa akin, Pastor, ang tagal ko hindi naka-attend ng Sunday, pero nung Sunday umattend na ako. Ang dami nila. At maaaring isa rin tayo doon. Amen? Isa rin tayo sa tinatawag ng Diyos. Manumbalik. Papatutugin ulit natin yon, favorite natin. Parang sarap patutugin nun, di ba? Pero tapusin muna natin to. Amen. Yes, nananabik. Pero tapusin muna natin to. Number 3 and the last. Bago natin palugtugin yung nananabik. Number 3 and the last. Build your life. Build your life on what cannot sink. Paano po ulit magsimula? Paano ulit magsimula? Napaka simple. Kailangan mong gawin para magsimula. Magsimula kang humakbang ulit. Papalapit sa Diyos. Kahit hindi mo nauunawaan ang ginagawa mo, magpatuloy ka pa rin. Kapatid. Pray to get pregnant. Build your life on what cannot sink. Build your life on what cannot sink. Live comment. Build your life on what cannot sink. Amen. Ang pagkakamali ng City of Tyre, nilagay nila sa temporary foundation yung meron sila. But to us, especially to us Christians, Jesus is reminding us, build on something eternal. Build on something eternal. Anong sinasabi sa Matthew 6:19 verse 20? Listen to this. Matthew 6 verses 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Hold on. Teka lang. God is good. Naririnig niyo na ako? Okay na ako? Okay na. Praise God. God is good. Thank you, Lord. We rebuke Satan and all his cohorts in Jesus' name. Amen. Nasaan na ako? Yeah, but store up for yourselves treasures in heaven. Saan daw tayo mag-iimpok? Mag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? In-store ba tayo ng kalaban? Oo nga eh. Pero tayo magpapayag. Mag-iimpok tayo ng yaman sa langit. Amen? Huwag tayo mag-impok ng yaman dito sa lupa, sa mundo. Dahil dito mananakaw, masisira ang lahat ng mga bagay na i-invest po natin. So, invest in eternal things. Ano yung mga i-invest natin habang nabubuhay tayo? Makinig po tayo. Oo nga, no? A deep relationship with God.
Ano pa? Acts of kindness and generosity. Sharing the gospel. And discipleship and building others in faith. Ito po dapat yung mga ginagawa natin. A deep relationship with God, act of kindness and generosity, sharing the gospel, discipleship, and building others in faith. These are the things na hindi mawawalan ng saysay. Hindi mawawalan ng kahulugan ang mga bagay na ito. Yung deep relationship mo sa Lord, yung paggawa mo ng kabutihan, yung pagiging generous mo, yung pag-share mo ng gospel, maaaring walang balik agad yan sa atin, pero in eternity, meron yan. May gantimpala ka, kapatid. Do you remember my hashtag? Ang hashtag ng buhay ko, charge to heaven. Lahat ng paglilingkod na ginagawa natin sa lupa, charge to heaven. Amen? Recorded lahat sa langit. Ang mga bagay na ginagawa mo, hindi mawawalan ng kabuluhan at saysay. Amen. Just keep on doing the right thing. Just keep on serving the Lord. Deepen your relationship with God. Be kind and be generous. Let us share the gospel. Let us disciple others. In Jesus' name. When storms come, a boat tied to a strong anchor will not drift away. Kapag dumating ang bagyo, ang isang bangka na naka-anchor or nakatay sa isang strong anchor ay hindi basta-basta masusway. And that anchor for our soul is Jesus Christ. He is our strong anchor. Kaya hindi ka basta-basta magigiba. Hindi ka basta-basta masisira. Hindi ka basta-basta lulubog. Because your strong anchor is Jesus Christ. He is our firm foundation. God is greater. God is stronger. Everything in this world can sink, but Jesus will keep you afloat. Everything in this world can sink, but Jesus will keep you afloat. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kagaya ng nangyari kay Pedro, di ba? Kaya nangyari kay Pedro. Nakalakad na siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung nakita niya yung mga alon, malalakas at matataas na alon sa paligid niya, nawala ang kanyang faith. Bakit? Napatingin siya doon sa mga alon. Nag-alala siya, at dahil nag-alala siya, natakot siya. And this doubt and fear caused him to sink. Saan ka ba nakatingin, kapatid? Saan ba nakatuon ang iyong atensyon? Kung nakatuon ang iyong atensyon sa Panginoon, makakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Let our faith be be higher than the waves. Pero kung nakatingin ka sa mga problema and you will start magnifying that problem, that heaviness in your heart, lulubog ka. So make sure that we are sailing toward eternity, not just worldly success. Check your course today. Saan ka ba papunta? Ano ba ang gusto mong mapuntahan? Parang feeling mo, barutin na lang yung buhay mo. Parang it just keep on, paikot-ikot na lang. Ganyan na lang ba yung buhay mo ngayon? Sure, lahat na gusto sumali, Harold Nicolas Cruz sa FB, chat nyo lang po ako. If you want to join our community. Build
your life on Jesus. Bilang pagtatapos po, build your life on Jesus, the foundation that cannot fail. Opo ate, patapos na po. Build your life on Jesus, the foundation that cannot fail. Praise God. He is our firm foundation. Amen. Purihin po ang Diyos. Tribulation. Hindi tayo aabot doon, magra-rapture muna. That's our faith. Rapture muna bago tribulation. Amen. FB ko po ito, Harold Nicolas Cruz, same name. So sige po, let us close in prayer bago tayo mag-grounding session. Salamat Panginoon sa napakasarap na mga salita mo. Salamat po for your encouragement. Thank you for your words. Hallelujah. Sweeter than honey, Lord, ang mga salita mo. Salamat po, Lord, for encouraging us, for empowering us, and for reminding us na hindi po namin pwedeng ilagay ang aming security sa mga bagay sa mundong ito. Not on our wealth, not on the power or influence na meron po kami. Dahil lahat ng ito ay temporary lamang. Panginoon, magsisimula po kami na magtiwala sa iyo. Dahil ikaw, hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. And help us to build our lives, Lord, on the solid foundation of your word and your presence. And when the storms come, Lord, be our anchor. Be our anchor. Huwag mong hayaan na meron mang isa sa amin dito, Panginoon, ang lumubog dahil sa mga problema at pagsubok. Bagkos, sasamahan mo po kaming lumakad sa ibabaw ng tubig nang may pananampalataya dahil sa iyo lang nakatuon ang aming atensyon. Sa iyo po kami titingin, Panginoon. In Jesus' name. We thank you. Thank you, God. Sa lahat ng mga kasama ko po nanonood po ngayon, pagpalain mo ang lahat ng mga tao nandito. Be with us. Be with us, Lord. In Jesus' name. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa iyo lahat ng mga tao nandito. Hallelujah. Ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng himala at kagalingan, ipagkaloob mo po sa kanila. In Jesus' name. At patuloy mo po kaming turuan sa mga susunod pa mga devotion po namin. Mangusap kayo at palaguin mo po kami. Salamat sa napakasarap mong presensya, O God. Patuloy po kayong gumawa ng mga bagong bagay sa amin. As we entrust everything into your hands, be with us. And we promise to give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Yes, Ate Rose, i-upload ko po to. Upload ko po agad. Amen. In Jesus' name. Thank you, guys. So, dadako na tayo sa ating grounding session. Okay? So, wag kayong aalis. Para po ito sa lahat ng mga, may mga... Sino yung first timer ulit ngayong gabi? Nandiyan pa ba kayo, mga first timer? Natapos nyo ba? Type me kung kayo yung mga first timer. Type me. Sige, patutugod muna natin yung nananabik. Then, after nito ay grounding session. Sa lahat ng mga nanumbalik sa Panginoon, this song is for you. Make this the prayer of your heart. Dalangin ko'y maibalik pananabik sa iyong piling noong unang natagpuan
inilaang kaligtasan. Sa krus ko nakamit tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, sa'yo ko lang nadarama, o Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y maibalik, pananabik sa iyong piling noong una natagpuan, inilaang kaligtasan. Sa krus ko nakamit tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, sa'yo ko lang nadarama, o Ama. Ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na aalis. Ako'y nagbabalik, hindi na aalis. Oh, dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasama sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. Dito lang ako sa presensya mo. Ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus, sa piling mo. Sumasamba sa'yo lang, Ama. O Ama, ako'y nagbabalik, Panginoon, hindi na alis.
Praise God. Nawa po ito ay naging pagpapala sa atin. Wala nang aalis. Amen? Hindi na tayo aalis sa presensya ng atin pong Panginoon. Amen. God is good. Yeah, God bless po sa lahat ng mga kasama po natin ngayon. Sa lahat ng mga, grabe mga, ang bibigat ng pinagdadaanan. Di ba? Sa live comment, sabi nila, di ko na kaya. Turuan mo kung paano magbago, Panginoon. Pastor, paano ba magbago? Ang first step po natin, kilalanin natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon na tagapagligtas at isuko natin sa Kanya ang lahat. At sa gabing ito, ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon, sa atin pong grounding session, dalangin ko po na maramdaman po natin ang Kanyang napakalapit na presensya sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, sige po. Dahil lahat ay dadako na sa atin pong grounding session. So, again po, no more live comment. Makinig lamang po kayo sa lahat ng aking mga sasabihin. Iyakan niyo naman to. Ito po ay therapy namin every night, no? Na kung gusto niyo talagang kung gusto niyo talagang gumaan, amen, ang inyong nararamdaman at talagang makawala at makalaya po kayo, sundan niyo lamang po ako. Dahil ngayong gabi, ang simula ng iyong kaligtasan. Ngayong gabing ito ang simula ng iyong paglaya. Very effective. Saan ako nag-aral ng seminary? Actually, we have Bible School in JIL. So, BESMI ang tawag. Brother Eddie School of Ministries International. So, gumraduate po ako doon. Yan. So, God bless us all. So, welcome po sa... Ihandaan nyo ng inyong mga sarili. Sige, pwede mag-unat-unat muna tayo ng ating mga katawan para nakaready na tayo mamaya. Pag nagsimula po tayo, wala nang tatayo sa kinauupuan, wala nang masyadong magkikikilos. Mas maganda po na nasa isang tahimik na lugar kayo. Sige, bibigyan ko po kayo ng time. Pumasok kayo sa kwarto, walang lalabas, ilak nyo yung pintuan, walang pwedeng umistorbo sa inyo. Okay? So, tayo lang to. Ikaw at ang Panginoon. Wala nang iba. And if you can also put on your headset or mga AirPods, pwede po. At paki-ready ang panyo at tissue. Sino dito yung first time na mag-grounding session? Meron ba? First time? Taas kamay? No, type me pala. Type me. Okay. Hi, Chay. That's nice. Okay, so marami mga first-timers. Marami pa rin. Marami iiyak ngayon, di ba? Okay, so sige po. Sa oras po na ito, ngayon na komportable na po kayo and you are very relaxed. At for sure, wala nang mga maingay sa paligid nyo. It's between you and the Lord. Welcome to our grounding session. Let us start with the Bible verse in Psalm 46 verse 10. Sabi dito, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Just be still and know that He is God. So no more live comments. Wala mo nang magla-live comments sa inyo. It's okay kung hindi nyo na i-share at i-repost. Now, I want you to feel this moment. Wherever you are right now, take a moment to simply be here. Now, I want you to close your eyes. Gently close your eyes. Sumunod ka. Now, breathe in deeply through your nose. And gently breathe out through your mouth. Once again, inhale, filling your lungs with life and light. And exhale.
releasing all the tension, worries, and distractions. Once again, inhale the presence of the Lord and His peace. And exhale all your fear and frustration today. Now with every breath, imagine the noise of the day growing quieter, mas tumatahimik, at mas nagiging payapa. Huwag mo munang isipin yung mga deadlines. Huwag mo munang isipin yung pressure. They are all fading into the background. You are here. You are safe. And God is near. Closer to your heart more than ever before. And while your eyes are still closed, take a moment to think about what happened today. Meron bang mga nagpabigat sa'yo ngayong araw na to? May mga bagay ka ba na dala-dala? Maybe your worries about tomorrow, or maybe your pain from yesterday. May mga trauma ka ba? May mga pagdududa ka ba about sa sarili mo? And you think of yourself less than. Mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Now, I want you to picture each burden as a stone in your hands. Lahat ng mga kabigatan mo na yan, parang maliliit na bato. Kaso sa sobrang dami, bumibigat. At sa sobrang dami mong hawak na bato, it feels like you cannot carry it anymore. You cannot carry it any longer. Pasuko ka na, ayaw mo na, nahihirapan ka na, bigat ka na, punong-puno ng takot, problema, alalahanin, sakit at karamdaman. At nagtatanong ka sa sarili mo, may pag-asa pa ba? Now picture each burden as a stone in your hands. Feel the heaviness of it. And now, Jesus is standing in front of you. Imagine, Jesus is standing in front of you. Bukas ang kanyang kamay. At sinasabi niya, just give it to me, my child. Just give it to me. Just surrender. Now you are slowly releasing each stone into His hands. Isa-isa mong binibigay. Lahat ng takot, yung guilt, yung anxiety, yung sadness, all those things, all those heaviness in your heart. And as you let go, feel yourself becoming lighter, mas gumaan, mas naging payapa. Parang nabunutan ka ng isang malaking tinik sa iyong puso. At ang pakiramdam mo ngayon, malaya ka na. Malayang malaya ka na. Sapagkat pinalaya ka ng Panginoon. At habang nakapikit pa rin ang iyong kamay, ang iyong mata, imagine the presence of God. His perfect love that heals and restores, na niyayakap ka ngayon. I want you to feel this moment. God is embracing you. Jesus is right there beside you. Yung mga bagay na iniiyak mo ngayon,
kung bakit tumutulo yung luha na yan sa mata mo. Gustong sabihin sa'yo ng Diyos, I understand your pain. I understand you, my child. Just give it to me. Come to me. I know that you are weary and tired. I am just here. And I will give you rest. You are mine. I am yours. You are loved. And you are never alone. And let this light cover every part of you. Your mind, your heart, your body, and your spirit. He is now clearing away all anxiety and confusion. God is mending brokenness and lifting heaviness. God is bringing healing and strength, and He is renewing your hope and faith. Let this word sink deep into you. God loves you. God loves you. Now take one final deep breath in. And as you exhale, feel yourself surrender completely to His care. Hindi mo kailangan alamin ang lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot. You only need to rest in His presence. At habang nakapikit ka, ilagay mo yung kanang kamay mo sa tapat ng iyong puso. Itapat mo. At ang bawat tibok ng puso mo ay nagpapatunay. Mahal ka ng Diyos. May plano pa siya sa buhay mo. Kaya nabubuhay ka pa. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Ibinibigay ko ang lahat ng aking alalahanin, ang aking takot, ang aking buong buhay sa iyo. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at mahina. Ngunit salamat, ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaligtasan. Patawarin mo po ako. Bigyan mo po ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Binibigay ko na ang lahat ng kabigatan ko sa iyo at pinaniniwalaan ko na ikaw lang ang aking kailangan sa buhay na ito. Samahan mo po ako sa aking pagtulog at punuin mo po ako ng pag-asa at kapayapaan. Sa pangalan mo, aking Panginoon. Amen. Breathe in, inhale, and then exhale. Now, gently open your eyes. Welcome to the real world. That's our grounding session. Good night, and God bless us all. Kamusta? Ang sarap ng yakap ni Lord. Natawa ako dun sa sasabihin ko sana, pikit natin ang ating mga kamay. May mga umiyak ba? Sino yung totoong umiyak? Meron ba? Yung talaga na naiyak siya. Ayan, ako po. Dami, no? Ipikit natin ang ating mga kamay. Amen. Ay, it's so heaven again. Sarap, di ba? Parang, you just imagine that. Lalo na yung yakap sa'yo ni Lord. Iba. Iba yun. Kala ko mahihimatay ako. Iba ang presence ni God na. Iba. Yeah, special prayer sa lahat ng mga magte-take ng board exam sa Sunday.
Pwede, sa lahat na magte-take ng board exam sa Sunday, sige, gagawa ako ng group chat. I would like to pray for you. Sumama kayo sa group chat, lahat na magte-take ng board exam sa Sunday. Okay, ipagpe-pray ko kayo. Okay? So, gagawa ako ng group chat sa lahat ng mga board, sa lahat na magte-take ng board exam. Gusto ko sana sumigaw ka, sumama si lahat ng tao. Oh, wow. That's the presence of God kasi talaga. Yeah. So, lahat ng mga magte-take ng board exam, lahat ng mga sa lahat. Okay? So, magagawa ako ng GC, sumama kayo doon. Sobrang gulo ng isip ko tapos dumaan to, Hanep. Thank you so much po. Amen. Follow nyo lang po itong account na to and then join our community. Same name sa FB, Harold Nicolas Cruz. Then we also have YT. So mag-subscribe po kayo. May Spotify din po tayo para lahat ng mga pinapatutug natin dito pwede nyo balikan sa Spotify. So thank you so much, guys. Maraming salamat for joining us. See you again tomorrow at 6:30 a.m. So, 6:30 a.m. guys, Sabado. Amen, amen. Maraming salamat po. God is good. Salamat sa lumalagong community po natin. Magsama-sama tayo bukas. Amen. Walang malilate ng gising. Okay? Thank you guys. Sobra. It's a therapy for all of us. Kahit sa akin. Okay, so see you. I'll upload our devotion tonight sa YT. Okay? So, see you. Follow nyo rin po ako sa FB. Follow nyo ako sa FB. Follow me on FB, on Instagram. Same name naman lahat siya, Harold Nicolas Cruz. Okay? So, God bless everyone. See you. Good night, everyone. Let the love of the Lord, the overflowing blessing of the Son, Jesus Christ, and the sweetest fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you. I-blew up. Pwede daw FB sabi. FB, blew up. Hindi ko alam kung totoo yan. Di pa naman ako nare-restrict ni TikTok so far. Lord, itago mo kay TikTok. So, thank you guys. God bless you. Nananabik yung title, Nananabik. Yeah, gagawa ako ng GC for all the lahat ng mga board takers ba tawag doon? Board takers. So, yeah. Gagawa ako GC, mag-join kayo. Okay? So, God bless everyone. Paalam. And God bless you all. Bye-bye. I love you all with the love of the Lord. See you. Paalam. Bye-bye. 3, I'll be ending this live in 3, 2, 1. Thank you so much for joining Heart to Heart Devotion. God bless. Bye-bye. Paalam. God bless. Good night.